Sir, ano naman po yung challenges ng ng pag-aalaga natin ng ganitong klase ng mga chicken, yung mga fancy chickens natin? Bali, parang normal din na chicken, sir. Pero may konting difference lang kasi, yun nga, sir, regarding sa mga feathers nila, sir. Kailangan mag-groom sila, mapaliguan, sir. Ginugroom nyo rin, pinapaliguan din. Kasi, dahil sa kapal nga ng balayibo nila, sir, is minsan may mga nakasiksik ng mga, parang mga kuto, sir, ganun. Sir, Sir Maui, kanina ko pa tinitignan, nagro-room dito sa farm mo, no? Etong malalaking paa, ano naman ang tawag dyan? Yung breed po na yun, sir, is mga Indio Gigante, sir. Indio Gigante? From Sir Jeric Tuazon, sir. Parang tansya ko, mabigat yan. Hindi naman, sir, kasi bata pa, sir. Hindi pa buo yung katawan niya. Okay. Bata pa kasi, sir. Pero mabigat na. Mabigat 5 na months. siya. 5 months. Pero parang litaw na litaw kasi yung katawan niya eh. Pero yung paano, mga kabidyo, imagine that, oh. Ang haba! Ang average po nila, sir, is 2 feet, sir. Or 109 centimeters, sir. Or 110 Ang centimeters. laki! Kasi nakasanayan nating nakikita yung mga native chicken, yung mga maliliit, yung good for tinola. Yan, masarap din ba sa tinola yan? Nakatikim ka na ng karne niyan? Hindi pa, sir. Bago pa lang kasi ito sa... Even yung itong Brahma at saka Orpington, nakatikim ka na ng karne niyan? Wala pa, sir. Hindi pa. Okay. So siguro hindi natin alam, no? Pero I think it's a good source for meat and yes, naman, 'di ba, ng eggs yung mga 'yan. Kung for meat, sir, is okay din naman, sir, kasi malalaki naman yung katawan nila, sir, then matimbang. Pwede naman, sir, for meat, pero para sa mga nag-aalaga din, sir, is mas maganda kasi, sir, pag hindi kinakatay kasi pamparami. Yung mga Indio Gigante mo, ilang piraso meron ka dito? Bali, 2 rooster, sir, then 3 hens. So parang talagang, kung titignan natin ng mga ka-video, ayun, nag-aaway sila. Ayan. Ayan lang ang problema mo dito. Yes, sir. Siyempre, yung mga lalaki to territorial yung mga to Yung mga hens, sir, pa medyo andito ako nakabantay, sir. Sabay-sabay ko silang pinapakain dun sa kawayan, sa cage, sir. Pinapakawalan ko yung mga hens, sir, para sabay-sabay silang kumain. Yung mga rooster lang yung hindi pwede, sir. Kasi mag-aaway-aaway sila no? Ito yung natin, sir, yung Rhode Island na ito yung Rhode Island na sir, na vintage line, vintage Mohawk line, sir. Then kung sa fancy naman ng Rhode Island, sir, dito naman sa kabila, sir. May ganun din? Yes, sir. Ito yung standard, itong sa kabila, sir, yung standard ng Rhode Island Red na Maximus line, sir. Maximus lines. Ito mga fancy daw, mga ka-video, no? Ayan, kung titignan natin. So, ayun, no? Ilan yung ganyan mo, mga fancy na na breed ng ng RIR mo? Bali, quadro sila, sir. Isang rooster, sir, 3 hens. Halos ganun yung mga yung style ng mga pag-aalaga mo, no. So kung titingnan natin, mga ka-video, no, sa pag-analyze lang natin dito sa farm ni Sir Maui, nagsisimula ka pa lang. Yes. Tama, no? You are starting up na ano ang vision mo dito sa farm mo, sir? Ang vision ko lang naman po dito sa farm and para sa akin lang, sir, is makapag-produce lang ng magandang quality mga chicken, sir. Then para makapag-share na rin sa ibang mga backyard na katulad ko, sir, na mahirap mag-afford ng mga medyo may price na materials, sir. Okay. Sir, nabanggit mo yung may price, may presyo, no? Balikan natin kanina yung pinag-usapan natin, itong Buff Orpington, magkakano ba yung ganyan, yung per piece? Let's say 3 months or ilang months ba bago po nila nilalabas? Bago pwedeng ibenta? Actually, sir, nung nakuha ko kasi yung mga buff ko, sir, is nasa, I think, mga nasa 8,000 each, sir, nung 5 months old sila. 8,000 each? Yes, sir. Grabe! 5 months pa lang yan? Yes, sir. So, if you have 3, 24,000. Yes, sir. Ganun ba presyo nun? Tama ba ako? Wala pa yung shipping, sir, kasi galing sila ng, sir, Pamplona, Camarines, sir, kay Sir Frax. South Luzon pa, sa Bicol area pa. Grabe! Akala ko nasa less than 1,000 lang ang presyo. Sorry, pero nagulat ako sa presyo.
yung fancy chicken, naging fancy rin ang price. 8,000 per piece. That's 5 months. Yes, sir. Nung nakuha mo sila. Okay, so you have 3. So you have 24,000 na pinakawalan mo doon sa mga Orpington mo. How about sa Brahma? Paano ang presyuhan? Sa Brahma naman, sir, is mas mababa lang siya ng konti, sir. Bale, nakuha ko po yung Brahma, sir, is I think nasa 3 months to 4 months, sir, is 3,500 each lang, sir. Mas mura siya. Mura lang. Wow! Ganun ang presyuhan ng mga manok na ito, no? Grabe, no? Akala ko yung ordinaryong manok lang, let's say native, yun yung mga yun, common na nakikita natin, pero this is uncommon. Yes, sir. Na mga breed or line ng mga manok na nakikita natin. Lastly, yung Indio Gigante, magkano naman yun nabibenta? Or magkano mo nabili? Bale, sa Indio Gigante, sir, is yan po yung isa sa pinakamahal dito sa backyard, sir, kasi bagong breed pa lang siya dito sa Pilipinas. So, medyo exclusive pa yung lineage niya, sir. Okay. Then, ang price niya, sir, is, ang 1 month, sir, ayon dun sa breeder na nakuha ng sir, is 6,000 to 7,000, sir, ang 1 month. Nalulula ako, mga kabidyo. 6,000! Yes, sir. Ang month old, sir. Ang 1 month old. Grabe. So, ilang libo din yung pinakawalan mo dito? Yung RIR, magkano mo naman nakuha yung mga yan? Yung sa may, ano, sir, sa may mohawk natin, sir. Sa may vintage mohawk natin, sir, is nagre-range lang siya ng nasa 5 months, sir, is nasa 2,500, sir. Isa. Yun, mas lower na siya ng konti. No? Kasi mga sisiw, I think nasa 150, no? Yes, 200 yung pesos. mga production, sir. Oo, yung mga sisiw na binebenta nila. Pero pag medyo malaki na, 3 to 5 months na sila, nasa 1,000 na. Dito sa may standard, sir, ang ibang presyo, sir, kasi pwede rin siyang isali sa mga show, sir. Itong mga Maximus line, sir. Actually, nakuha ko to, sir, kay Manong Elise. And ang price niya, sir, last 2 months, 2 to 3 months, sir, is 2,500 each. Wow, malaki pa rin. So parang malaking negosyo tong tong pinasok mo, sir, Parang hindi lang siya simpleng backyard. Kasi kung titignan natin, compute natin, medyo malaki ang laman ng backyard mo, Kasi yung presyo pa lang ng bawat piraso ng mga fancy chicken, hindi po biro. Pinakamahal niya is nasa 8,000 pesos. Imagine that, yung Orpington. Yes, sir. Okay, so paano yung sisiw naman? Kunyari nakapagpapisa ka, tapos 1 week old, binibenta rin ba yun? Nabibenta rin ba? Yes, sir. Actually, sir, maraming nag-inquire, sir, kaso yun nga, sir, dahil sa medyo complicated yung pag-breed sa kanila, sir. Medyo mahirap pang mag-release ng ngayon, sir, mahirap pang mag-release kasi medyo mahirap talaga silang i-breed, sir, kasi nga sobrang kapal ng balahibo nila, sir. Yes, oo. Out of 10 na eggs yata, sir, is 2 lang yung may fertile. Yun ang mahirap na. So, naintindihan ko na bakit ganun ang presyo niya. Because of the yung komplikado yung yung pag-breed, no? Yung pagpaparami ng egg. So, talagang maganda yung negosyo ni Sir Maui na pinasok. Medyo magastos, no? Pero kapag naparami mo ito at ikaw na yung nagbenta, sigurado, malaki rin ang balik. So, paano naman yung pakain dito? Magkano naman ang gastos mo? Let's say may one week, 1 month? Actually, sir, sa 1 month nila, sir, mga nasa 3,000 lang naman. 3,000. So parang may ka na rin, may alaga kang pinapakain. 3,000, no? Grabe, yan. Mga kabidyo, diskarte na ni Sir Maui yun, itong pinasok niyang backyard farming, hindi po yung basta-basta lang, no? Kasi dahil may fancy chicken siya dito, yung mga bloodline nila matataas, no? At the same time, ibang klaseng pag-aalaga ang kailangan natin dito. Sir, ilang square meter ba tong tong area mo? Itong nilalagyan ng mga manok mo ngayon? I think, sir, nasa 100 square meters. 100 square meters. At saka kung papansinin natin, different types of kulungan siya. Tapos, net lang dito, sir, Yes, sir. Ang kailangan, Tapos yung kulungan niya, itong yung farm niya, kasi net lang yung kinalalagyan. Ito.
kawayan. So, hindi mo naman kailangan ng ng bongga na kulungan. Tama ba? Hindi naman, sir. Nasa pag-aalaga din naman, sir, minsan. Basta malinis lang lagi yung kulungan, sir. Okay. Kung mapapansin nyo, sir, is kahit madaming manok dito, sir, is medyo walang amoy, sir, kasi open yung area, sir, tapos medyo masipag maglinis yung mother ko, sir. Ayun. From La Union pa yata yung buyer nito, sir, pupunta dito. Imagine no mga kabidyo, no? Nakakulong pa lang, pera na. Tapos itong Brahma mo, 500 each lang, sir, 1 to 2 weeks na. mas mahal nga talaga yung Brahma, no? So, ibig sabihin talaga sa chicken farming, malaki ang potential. Tama ba, sir? Do you agree? Yes, sir, basta tamang management lang, sir.